Pampanga ang pinaka-flood prone na probinsya sa buong bansa. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 293 flood control projects ang ipinatayo ng pamahalaan sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga, mahigit 14.5 billion pesos. Sa official website ng Sumbong sa Pangulo, nakalista bilang isa sa mga proyekto ang rehabilitation of eroded bank of Pampanga River sa kandating Arayat, Pampanga. Nagkakahalaga ng mahigit 91.6 million pesos. October 17, 2023 ang nakasaad na completion date. Pero wala pang isang taon, gumuho ang isang bahagi ng retaining wall. Kasi naya ka dito, bakit ka tangkulot? Nepong kalalam, wag nepo ining bakal gagawan do. Ayami muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Halos mabungkal na ang lupa sa paligid ng nasirang proyekto. Edmari Construction and Trading ang contractor ng project. Sa kabuuan, umabot sa 12 ang nakuhang flood control project ng Edmari Construction mula 2022 hanggang 2025 sa buong bansa, ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ang kabuuang halaga, mahigit 885 million pesos. Nakapanayam noon ng Reporter's Notebook ang kinatawa ng Edmari Construction and Trading sa nasirang project nila sa Kandating. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Kaya po, ginagawa na namin po ng restore po namin. Sa press statement na pinadala ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office sa Reporter's Notebook, inaasahang matatapos daw ang rehabilitation sa September 15, 2025. Ayon pa sa DPWH, under warranty pa ang repair ng proyekto at walang bagong pondo na ilalabas. Bago maipatayo ang isang proyekto, ano ba ang pinagdaraanan nitong proseso? Sa website ng DPWH, tinukoy ang 4 na phase na sinusunod ng mga infrastructure project. Una ay ang project identification o pagtukoy sa proyekto sa iba't ibang distrito sa bansa. Yung palakasan at yung pagpapakita ng influence ay pumapasok dun sa pagsasabi na, napasok ko yung isang infrastructure project natin. Nakadalasan, walang programa or walang pagpaplano at isinisingit yan sa budget. Ikalawa ang project preparation. Dito nakapaloob ang pagsasagawa ng pag-aaral o feasibility study at fund appropriation o paglalaan ng pondo. Problema minsan nagiging bloated yung halaga ng proyekto kasi walang oversight Sila-sila lang ang nag-uusap, sila-sila lang nakakakita ng datos, sila-sila lang din ang nag-a-approve. Implementasyon ng proyekto. Dito inilalabas ang pondo. Nangyayari ang bidding ng mga contractor at construction. Ang korupsyon dyan ay ina-approve ng DPWH nang hindi man lang check or physically nakikita kung nandun nga ba yung infrastructure project. Ang panghuli, ang operasyon at evaluation ng ipinatayong proyekto. It is now very obvious they begin at the district level. Ang sinasabing modus, mas luminaw nang humarap sa Senado ang ilan sa mga kontraktor ng flood control projects. Sa pag-amin ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination. Dito tinukoy nila ang 17 mambabatas at isang former undersecretary na umano'y nakatanggap ng porsyento sa pondo ng mga flood control projects na nakuha nila. Paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Pero mariin itong itinanggi nila. Marami sa mga mambabatas na tinukoy ng mag-asawang Diskaya agad na naglabas ng pahayag at itinanggi ang aligasyon laban sa kanila. May pagkakataon din daw na umaabot sa 30% ang kickback
na hinihingi ng mga sangkot sa katiwalian sa flood control project. Sinabihan ko na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sinabi rin ng mga diskaya na wala silang ghost at substandard ng mga proyekto. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Pero sa post ng isang residente mula sa Eastern Samar, isang flood control ghost project sa barangay Garawon, Bayan ng Hernani, ang nais niyang idulog sa Pangulo. DPWH Region 8 ang implementing agency. April 2024 sinimulan, at January 2025 natapos ang kontrata. Base sa website ng DPWH, 84.72% ng tapos ang proyekto na nilalaan ng 192 million pesos. Pero ayon sa ilang residente, tila sinisimulan palang gawin ang flood control project. Amitis Horizon Builder and General Contractor and Development Corporation na pag-aari ng mga diskaya ang contractor ng flood control project. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DPWH Region 8, itinanggi nilang 80% na ng pondo ang nailabas o naibayad para sa proyekto. Inamin din nilang may delay sa implementasyon ng mga proyekto. Paano po hinahandle ng mag-asawang diskaya yung pagli-label sa kanila ngayon na sila ang mukha ng korupsyon? Hindi na ho natin masisisi ang taong bayan, no? Opinion ho ng mga karamihan sa taong bayan yan. Pero kami ho, malinis ho ang konsensya ng mag-asawa, dokumentado ho lahat ang sinalihan nilang mga proyekto. Ang dami pong nagdurusa dahil sa mga pagbaha. Tapos eto nakikita ng publiko yung binabalandrang karangyaan ng mga kliyente. Lilinawin ko lang, sir, yung yamang yun ay galing sa legal na bagay. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Humarap din sa pagdidig sa Senado noong Lunes si Sally Santos, ang owner ng SYMS Construction Trading. Batatandaang SYMS ang contractor ng di umano'y ghost project sa Baliwag, Bulacan na binisita pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Sa hearing, inamin mismo ni Sally Santos na nag-deliver siya ng umabot sa 245 million pesos sa opisina ni dating DPWH First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po, si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Pero mariin itong itinanggi ni Alcantara. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Honor. Isiniwalat din ni Santos na mismong opisyal ng DPWH ang nag-uutos sa kanya na manghiram ng lisensya sa ibang contractor para gamitin ito ng mismong opisyal para makasali sa bidding. Si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo.